Magandang araw po. Tatalakayin po natin sa araw na ito ay tungkol sa Madre de Agua. Ano nga po ba ang Madre de Agua? Ang Madre de Agua ay kilala rin sa tawag na Tricantera. Ito ay galing sa South America sa bansang Colombia. Ito ay dinala rito sa Pilipinas noong 1997 ng Bureau of Animal Industry. Ayon sa pag-aaral, ito po ay subok na maganda sa ating mga alagang hayop tulad ng manok, baboy, kambing at iba pa. Ang Madre de Agua po ay mayaman sa crude protein at calcium. Ang 6 na kilo po ng dahon ng Madre de Agua ay may katumbas na 1 kilong feeds o commercial feeds. Ito ay tinatanim sa kahit anong klase ng lupa at maganda ito kung malapit sa katubigan. Ito ay tinatanim sa pamamagitan ng kanyang cuttings. Mas maganda kung mature ang cuttings. Pwede rin naman yung mga mura. Kaya lang mas mataas ang porsyento na mabuhay ang Madre de Agua kung mature ang kanyang cuttings. Maganda po ang benepisyong naidudulot ng Madre de Agua sa ating mga alaga. Ito ay magandang itinatanim sa tabi ng ating mga kulungan ng hayop. Ito ay nagbabawas ng masama amoy mula sa ating mga alaga. Ito rin ay hindi nangangailangan ng pataba. Pero kung gusto natin lagyan, pwede rin naman. Yan po yung ating Madre de Agua. Saglit lang po sa kanila yan. Itong isa medyo makapal-kapal pa. Yung sa bandang dulo, ano na po nila? Tangkay na lang matira. Itong isa, bago-bago, makapal pa. Bukod po rin sa saging na number 1 natin itinatanim sa ating gilid ng ating farm, ito po isa rin magandang pakain sa ating mga alaga. Ito naman po yung pakain na pwede sa lahat ng mga ating alaga. Pwede sa mga baboy, manok, bibe, pwede rin sa mga ruminas, kaya ng kambing, baka, kalabaw, pwede yan. Ayan po, saglit lang po sa kanila yan. Dalawang bilog na yung barakito, bilog na rin. At yung dalawa rito, malaki na rin, ha. Ayan po sila. Ganyan sila maganang kumain. Ayan po. Sa kabila, tangkay na lang. Kuha ulit ako maya-maya. Ayan po ang ating mga alagang lapang ng lapang. Walang kabusugan. Ang bawat isa pong kambing ay kung nasa hustong edad na o may kalakihan na siya ay kayang kumain ng 5 kilo ng damo araw-araw. Madami po talaga akong kailangan isakati kasi 14 na sila ngayon, yung mga buntis pa. Yan po, tangkay agad, parang magic.
Saglit lang po yan. Sa ating masisibang kambing. Yan po. Lipat naman sila kung nasaan ang may dahon. Ayun, kabilaan po, wala nang dahon yan, oh. Sinisimot pa nung iba, oh. Kasi puti na may katakawan. Sige lang ang lapang. Yan po. Pabilisan po yan ang pagkain. Ang mabagal, wala. Mahuling mabubusog. Yung mga mabibilis kumain, ganyan. Ang resulta, bondat ang tiyan. Yung mababagal kumain, ay wala. Talo sa kainan. Ayan yung isa dito, bondat niya. Ayan po. Pagpapag hapon na po, ganyan na po ang itsura ng mga tiyan yan. Bondat na. Ayan. Kasi ito si baby. Ito po'y buntis na rin, kaya grabe lalo kumain. At si Hershey, ang aking paboritong kambing. Ayan po. Si Hershey. Bondat na bondat. O, kabilaan. Grabe naman yung tiyan na yan, oh. Yung Hershey, grabe. Grabe po ang tiyan. Grabe po ang tiyan ni Hershey. Bago po makalimutan, ang cuttings nga po pala ng Madre de Agua ay pwede natin patubuin ng ibababad po muna sa tubig ng hanggat umugat, at pwede rin naman po natin i-direct sa lupa. Kaya lang mas maganda po sana yung papaugatin para malaki ang porsyentong mabuhay sila. Kesa irekta natin, madali siyang alagaan kasi mapapaugat muna natin siya. Kasi kung rekta po, pag tag-araw, medyo mahirapan kasi kung hindi natin maalagaan ng dilig, baka mamatay lang o matuyo. Kaya mas maganda po sana kung papaugatin muna. Ibababad lang po yung sa tubig. Hindi naman po karami yan. Basta nakalubog lang ng konti yung pinaka ilalim niya. Pag ugat, saka natin ilalagay sa plastic o kaya itanim na ng rekta. Basta nakaugat na po siya, okay na po yun. Hanggang dito na lang po muli. At sana po ay matutunan nyo ang pagtatanim na Madre de Agua. At sana ay magtanim na rin kayo at mag-alaga ng kambing katulad ko. Hanggang dito na lang po muli. At huwag nyo pong kalimutan like, share, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po.